Isa ito sa pinakanakakatakot na eksenang nahuli sa kamera. Totoong kuha ng isang serial killer habang naghahanap ng susunod na biktima. Handa na ang kanyang gamit sa pagpaslang at naghihintay na lang ng tamang oras para umatake. Pero nagbago ang lahat na magsimulang bantayan siya ng pulisya. Isang ebidensya ang sumunod sa kanya mula sa UK hanggang sa isang maganda at tahimik na bayan sa timog ng Italy. Ang halimaw na ito ay tila niloloko ang mga detective sa pamamagitan ng mga ebidensya na iniiwan niya malapit sa kanyang mga biktima. May kakaiba siyang pagkahumaling na nagtulak sa kanya sa karumaldumal na pangyayari at sa huli, ito rin ang naging dahilan ng kanyang matinding pagbagsak. Noong September 12, 1993, naghahanda ang pamilya Claps para sa isang masayang pamamasyal sa linggo sa isang maliit na kubo sa Tito, malayo sa kanilang mataong bayan sa Potenza, Italy. Ang mga magulang na sina Antonio at Filomena at ang kanilang 20 years old na anak na lalaki naman na si Luciano ay naghihintay sa pagdating ng kanilang panganay na anak na lalaki na 24 years old na si Gildo Claps at ang kanilang nakababatang anak na babae na 16 years old na si Elisa Claps. Hapon na sana silang darating kasama ang kaibigan ni Elisa na may pangalang Eliana. Nagkasundo sina Elisa at Eliana na dumalo sa isang serbisyo sa simbahan sa sentro ng bayan. Pagkatapos, binalak ng mga batang babae na bumalik sa bahay ni Elisa at pagkatapos ay sumama sa iba pang miyembro ng pamilya para sa pananghalian sa kubo. Nang lumipas ang isang oras at hindi pa bumabalik ang mga batang babae, nagsimula mag-alala si Gildo. Ang kanyang kapatid na babae ay palaging nasa oras at tatawag sa bahay kung siya ay malilate. Ilang sandali, may kumatok sa pintuan. Ito'y si Eliana pala. Naghiwalay sila ni Elisa sa simbahan at inakala ni Eliana na nakabalik na ang kanyang kaibigan sa bahay. Nagulat si Eliana na wala pa rin si Elisa. Nag-aalala, naglakad si Gildo sa sentro ng bayan, hinahanap ang kanyang kapatid na babae. Maraming tao malapit sa simbahan, ngunit wala roon si Elisa. Nang hindi dumating sina Gildo at Elisa bago ang 2:00 ng hapon, bumalik ang iba pang miyembro ng pamilya sa Potenza upang alamin kung ano ang nangyayari at nagulat silang marinig na nawawala ang batang babae. Hiniling ni Gildo kay Eliana na isalaysay ang eksaktong mga ginawa ng kanyang kapatid na babae noong umagang iyon. Doon umamin si Eliana na hindi siya lubos na naging tapat. Inamin niya na hindi sila dumalo sa serbisyo sa simbahan. Ito ay isang dahilan lamang upang makipagkita si Elisa sa kanyang kakilala. Ito ay ang 21 years old na estudyante na dental technician na si Danilo Restivo. Bagamat nagmula siya sa isang respetadong pamilya na ang kanyang ama ay direktor ng lokal na sangay ng National Library, ang binata ay hindi popular at madalas na naging tampulan ng panunuya, lalo na mula sa mga batang babae. Si Elisa bilang isang mabait at mahabagin na tao ay naawa sa kanya. Gayunpaman nilinaw niya sa kanya na walang maaring mangyari sa pagitan nila. Ngunit tong araw na iyon, pumayag siya makipagkita sa kanya dahil iginiit niyang bibigyan siya ng regalo upang batiin siya sa pagpasa sa kanyang mga pagsusulit. Nagkasundo sina Elisa at Danilo na magkita sa simbahan ng mga 11:30 na umaga nang matatapos na ang serbisyo. Naghihintay si Eliana sa labas kung saan hindi sinasadyang nakasalubong niya ang isa pang kaibigan. Ito'y si Angelica. Hindi nakita ng mga batang babae si Elisa na lumabas ng simbahan, ngunit inakala nilang maaring hindi nila ito napansin sa dami ng tao. Dahil si Danilo ang huling taong nakakita sa kanyang kapatid na babae, tinawagan ni Gildo ang kanyang bahay at humihingi ng paliwanag. Ipinaliwanag ni Danilo na ang kanilang pagkikita ay tumagal ng 15 minutes lamang kung saan sila ay nakaupo sa altar at nag-usap. Pagkatapos nito umalis si Elisa sa simbahan habang si Restivo ay nanatili upang manalangin at iyon ang huling beses na nakita niya ang babae. Nang hindi nakabalik si Elisa sa bahay pagkatapos ng ilang oras, personal na pinuntahan ng kanyang kapatid na si Luciano si Restivo. Nakitang kinakabahan at umiiwas si Danilo sa kanyang mga sagot. Napansin ni Luciano ang isang malaking benda sa kaliwang kamay nito at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Restivo na nadapa siya sa isang construction site at nasugatan ang kanyang kamay. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya alam kung nasaan ang batang babae. Ipinagbigay alam ng pamilya ni Elisa ang kanyang pagkawala sa pulisya at hiniling na tanungin si Restivo. Ngunit hindi pinansin ang kanilang pakiusap at pinayuhan silang umuwi at hintaying lumitaw na lang ang batang babae na mag-isa.
Dahil hindi nila alam ang gagawin, bumalik si Gildo sa simbahan ngunit natagpo ang nakakandado ang pinto. Nakipag-ayos siyang papasukin at muling hinalughog ang lugar. Sa likod ng altar napansin niya ang isa pang nakakandadong pinto na patungo sa itaas na palapag ng simbahan. Hiniling din ni Gildo na buksan ang pinto na iyon ngunit ipinalam sa kanya na ang tanging taong may susi ay ang pari. Ito'y si Father Domenico Sabia na umalis para sa ilang araw sa isang spa resort. Pagkalipas ng 2 araw nang wala pa ring balita mula sa batang babae, sa wakas ay kinausap ng pulisya si Danilo na nagsabing hindi masaya si Elisa sa bahay at gustong tumakas patungong Naples. Ngunit sabi niya sinubukan niyang pigilan ito. Nanindigan siya sa kanyang bersyon na umalis si Elisa sa simbahan pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap habang siya ay nagstay pa roon. Hindi niya binanggit ang regalo para kay Elisa, ngunit sinabi niya humingi siya ng payo tungkol sa isa pang babae na si Power na gusto niyang ligawan. Pagkatapos ng pag-uusap, umuwi siya sa pamamagitan ng isang construction site kung saan kasama siya ni Power ilang araw na ang nakalipas. Dito siya nahulog daw mula sa isang hindi patapos na escalator at nasugatan ng kanyang kamay. Pinagdudahan ng mga detective ang katotohanan ng mga salita ni Danilo. Una, nakakagulat ang kanyang paghabi sa kanyang mga pahayag. Pangalawa, walang ebidensya na gustong tumakas ni Elisa mula sa kanyang mapagmahal na pamilya. Panghuli, hindi malinaw kung paano niya nasugatan lamang ang kanyang kamay at hindi nabasag ang kanyang salamin pagkatapos mahulog mula sa hindi patapos na escalator. Binisita ng pulisya ang bahay ng pamilya Restivo at hiniling na makita ang mga damit na suot ng kanilang anak noong araw na iyon. Gayunpaman tumanggi ang ama ni Danilo na makipag-ugnayan ng walang warrant. Umalis ang pulisya ng walang dala, kumbinsido na may itinatago si Restivo at sinuri ang kanyang pangalan sa database. Lumabas na nagkaroon na siya ng problema sa batas nung siya ay 14 years old pa lamang nang atakihin niya ang iba pang batang lalaki na kasama niyang naglalaro. At hindi pa iyon ang lahat, ilang buwan na ang nakalipas, 3 babaeng estudyante na nakatira malapit sa kanyang bahay ang nag-akusa sa kanya ng paninilip. Malinaw na nasasayahan siyang magdulot ng takot sa mga batang babae sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila sa bahay at paglalarawan sa kanilang suot o pagpapatugtog sa kanila ng nakakatakot na musika mula sa horror movie. Naipaalam din sa mga investigador na si Danilo ay mayroong isang napakakakaibang ugali. Gusto niyang gupitin ang mga hibla ng buhok mula sa mga estranghero sa pampublikong transportasyon. Narinig ng mga pulisya ang tungkol sa mga insidenteng ito, ngunit sa kasamang palad ay hindi nila mapatunayan na si Restivo ang nasa likod nito. Samantala ang balita tungkol sa pagkawala ni Elisa ay mabilis na kumalat sa buong bansa at ang pamilya ay tumanggap ng patuloy na tawag mula sa mga prankster na nagsasabing nasa kanila ang babae at maayos naman daw ito. Hindi pinansin ng pulisya ang karamihan sa mga tawag na ito, bagamat ilang mga mensahe ang nagsasabing nakitang babae sa isang puting Fiat Uno ang nakakuha ng kanilang pansin. Ang totoo ibinunyag ng isa sa mga kaibigan ni Elisa na si Angelica ng isa pa niyang tagahanga na isang 20 years old na nagngangalang Aris Gega ay naglalakad sa sentro ng lungsod nung araw na iyon. Kamakailan lamang dumating si Aris mula sa Albania kasama ang kanyang pamilya. Nang imbitahan siyang tanungin, itinanggi niyang naroroon siya sa simbahan at binigyan ng pulisya ng mga pangalan ng mga kaibigan na maaring magpatunay sa kanyang alibay. Gayunpaman, hindi lamang nabigo ang kanyang mga kaibigan na patunayan ang kanyang kwento. Ngunit sinabi rin nila na siya ay talagang nasa sentro ng lungsod noong araw na nawala si Elisa. Bukod dito, nagmamaneho siya ng isang puting Fiat Uno. Ang parehong uri ng kotse na sinasabing nakita ng ilang mga saksi noong araw ng pagkawala ni Elisa at kinilala ng isang saksi si Aris bilang driver ng kotse na iyon. Lumaki ang hinala sa pagkakasangkot ni Aris na matagpuan ng pulisya ang diary ni Elisa na nawawala ang ilang pahina. Nakapagbuo ang mga forensic expert ng mga fragment ng mga pahinang iyon at natuklasan na ang ilang salita ay nakasulat sa wikang Albanian. Maraming beses pang tinanong si Aris at sa bawat pagkakataon ay nagbabago ang kanyang kwento. Sa isang punto sinabi niya na inutusan siya ni Danilo Restivo na itanggi na magkakilala sila. Sa huli kinasuhan si Aris ng pagbibigay ng maling testimonya. Noong December, isang anonymous na tawag ang natanggap ng pulisya. Sinabi ng babaeng tumawag na nakita niya si Elisa sa Roma. Sinabi niya na si Elisa ay inatake at sapilitang isinakay sa isang puting Fiat Uno. Sa pagtatapos ng tawag, sinabi nito, mangyaring tulungan siya at tulungan ninyo ako. Sinuri ang naitalang tawag at ang mga resulta ay nakakagulat. Ang tumawag pala ay si Aliana. Matagal nang nagdulot ng hinala ang kanyang mga salita sa mga investigador dahil sa madalas niyang pagbago ng kanyang mga bersyon ng mga pangyayari.
Tulad ni Ares, kinasuhan siya ng pagbibigay ng maling testimonya. Bagamat hindi lubusang maalis ng pulisya ang posibilidad na tumakas si Elisa sa bahay, unting-unting nang hinuha ang mga detective na ang babae ay wala na at si Danilo ang responsable sa kanyang pagkawala. Maaring pinilit niya ang iba pang mga kakilala nito na magsinungaling sa pulisya. Ngunit dahil walang labi, wala silang maikaso sa kanya o sino mang iba pang suspect maliban sa mga kasong maling testimonya. Sa kabilang banda, kumbinsido ang pamilya Claps na pinoprotektahan si Danilo ng mga maimpluwensyang tao. Kabilang na ang mga kaibigan ng ama ni Danilo at ang pari ng simbahan kung saan nawala si Elisa. Matindi ang reputasyon ng itinuturing nilang pumaslang sa kanilang anak na babae. Partikular na hindi pinayagan ni Father Dominico ang sino man na pumasok sa atik ng simbahan at tumangging pahintulutan na maglagay ng kahon sa gusali kung saan maaring mag-iwan ng sino man ng anonymous na sulat na may impormasyon tungkol kay Elisa. Kahit na ang lahat ng iba pang mga simbahan ay agad na sumang-ayon dito, sinubukan pa niyang itanggi na kilala niya si Danilo, ngunit agad itong napabulaanan nang lumabas ang isang litrato na nagpapakitang magkasama sila sa ika-18 na kaarawan ni Danilo. Patay sa lahat ng nakalap na katotohanan, sa huli si Danilo Restivo ay naaresto dahil sa pagbibigay ng maling testimonya. Natagpuan siyang nagkasala at sinentensya ng 20 months na pagkakabilanggo. Pagkatapos ng paglilitis, nagtaka si Gildo sa sistema ng hudikatura. Iniisip kung paano maaring mapatunayang nagkasala ang isang tao sa pagbibigay ng maling testimonya at hindi kayang mapilit na sabihin ng buong katotohanan. Gayunpaman, nakapagserbisyo si Danilo ng kalahati ng kanyang sentensya at pinalaya. Hindi na nakahanap pa ang pulisya ng iba pang ikakaso sa kanya. Sina Eliana at Ares ay hindi na patunayang nagkasala ng perjury ng hukom dahil umano ay nagbigay sila ng maling testimonya, hindi para lituhin ang investigasyon kundi dahil sa takot sa kanilang sariling buhay. Sa ikalawang anibersaryo ng pagkawala ni Elisa sa Potenza, kumalat ang iba't ibang uri ng chismis tulad ng nasa kamay siya ng Sicilian Mafia, nagkaroon ng lihim na relasyon sa isang pari o ipinagbili ng mga trafficker. Patuloy na ginulo ang pamilya ng mga taong humihingi ng pera kapalit ng impormasyon tungkol kay Elisa. Sa kabila ng mga paghihirap, aktibong hinikayat ng mga kamag-anak ni Elisa ang interes ng publiko sa kaso. Nang magsimulang sumikat ang internet, gumawa sila ng website upang magbigay ng mga updates sa investigasyon. Noong April 23, 1999, isang email na umano'y sinend ni Elisa ang dumating sa website. Sinabi niya na umalis siya sa Potenza at nakatira sa Brazil. Humingi siya ng tawad sa pagdudulot ng sakit sa kanyang pamilya, ngunit ipinaliwanag na hindi siya masaya at kailangan niya umalis ng tuluyan. Dinagdag niya na ito ang kanyang una at huling liham sa pamilya. Desperadong gustong maniwala ng ina na si Filomena na buhay ang kanyang anak na babae, ngunit hindi kumbinsido ang kanyang mga anak na lalaki. Alam nilang umalis ang kanilang kapatid na babae sa bahay na walang pera o pasaporte. Kaya kumuha sila ng private detective upang subaybayan ang IP address ng email. Natuklasan lamang nila na hindi ito pinadala mula sa Brazil, kundi mula sa isang internet cafe sa Potenza. Nagbigay ang mga tauhan ng cafe ng listahan ng lahat ng mga bisita noong araw na iyon at lumabas na si Danilo Restivo ay nasa cafe noong panahong ipinadala ang email. Agad na ipinaalam ito ng pamilya ni Elisa sa pulisya at hiniling na tanungin si Danilo. Naniniwalang binuo niya ang planong ito upang kumbinsihin silang tigilan ng paghahanap kay Elisa. Gayunpaman, sinabi sa kanila na ang aktibong bahagi ng investigasyon ay natapos na at wala na silang ibang magagawa. Ang Bournemouth ay isang resort town na matatagpuan sa timog baybayin ng Britanya. Ito ay 2,000 kilometers sa hilaga ng Potenza. Martes ng umaga, November 12, 2002 ay nagsimula tulad ng karaniwan para sa pamilya Barnett sa Bournemouth. Inahatid ng 48 years old na si Heather Barnett ang kanyang mga anak, ang 11 years old na si Caitlin at ang 14 years old na si Terry sa paaralan at bumalik sa bahay pagkatapos ng 8:30 ng umaga. Si Heather gaya ng dati ay gustong uminom ng kanyang morning tea at magtrabaho. Nagtatrabaho siya sa bahay, gumagawa ng mga custom na kortina, pundan ng unan at iba pang katulad na bagay. Palagi siyang maraming order at hindi naiiba ang araw na iyon. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik sina Terry at Caitlin mula sa paaralan. Ang hindi nakalak na pintuan sa harap ay bahagyang nakapagbahala sa mga bata dahil tiyak na nasa bahay ang kanilang ina dahil nakaparada ang kanyang kotse sa driveway at tumutugtog ang radyo. Hindi tumugon ang kanilang ina pagkatapos silang hanapin sa lahat ng silid maliban sa banyo. Tinawag ni Caitlin ang kanyang kapatid na lalaki
at sa ilang kadahilanan ayaw niyang pumasok doon. Pagkatapos kumatok at walang tumugon, itinulak ng mga bata ang pinto at dahan-dahan itong bumukas na nagpakita ng isang nakakakilabot na eksena. Nakahiga ang kanilang ina sa sahig, malinaw na biktima ng isang madilim na pangyayari. Tinawagan ni Terry ang emergency services at inilabas ang kanyang umiiyak na kapatid na babae upang hintayin ang ambulansya at pulis. Ang kapitbahay sa tapat ng kalye ay nagpapark ng kanilang kotse nang mapansin nila ang dalawang hysterical na bata. Dinala nila ang mga bata sa kanilang bahay na tiniyak sa kanila na ligtas sila roon. Natagpuan ng mga dumating na pulis na walang nanakaw at walang senyales ng sapilitang pagpasok. Ang krimen mismo ay nangyari ilang sandali matapos ihatid ng ina ang kanyang mga anak sa paaralan. Ipinakita ng luminol testing ang mga bakas ng sapatos na size 9 na bumabagtas mula sa banyo patungo sa workshop ng babae at pagkatapos ay biglang nawala sa gitna ng silid. Naging malinaw na nagpalit ang suspect mula sa maruming sapatos patungo sa isang malinis na sapatos na dala bago umalis sa bahay. Ipinahiwatig ng mga hibla sa labi ng babae na nakasuot ng guwantes ang salarin. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang maingat na pinagplanuhang krimen. Dumating ang halimaw na handa na may kapalit na sapatos at damit, martilyo, patulis sa bagay at guwantes. Gayunpaman, nag-iwan ito ng isang piraso ng ebidensya. Mayroong isang green hand towel na may pulang likido ni Heather na nakapatong sa upuan ng workshop. Ang towel ay hindi pag-aari ng pamilya at kung isa sa alang-alang kung saan ito natagpuan, ang may gawa lamang ang maaring naglagay nito roon. Ginamit ito upang punasan ng pulang likido sa muka at kamay bago magpalit ng damit. Ngunit, ang pinakakapansin-pansing ebidensya ay ang mga hibla ng buhok na natagpuan sa kamay ng babae. Sa simula ipinapalagay ng pulisya na nagawa niyang bunutin ng ilang hibla ng buhok ng salarin. Ngunit pinahayag ng forensic analysis ang isang bagay na hindi inaasahan. Ang buhok ay maayos na ginupit gamit ang isang matulis na bagay at habang ang buhok sa isang kamay ay pag-aari ni Heather, ang buhok sa kabilang kamay ay pag-aari ng ibang babae. Kinausap ng detective sina Caitlin at Perry at nalaman na isang linggo bago ang pagpaslang nawawala ang kanilang ekstrang susi ng bahay. Pinalitan nila ang mga kandado ngunit pinaghihinalaan ng kanilang kapitbahay na kamakailan lamang ay bumisita upang mag-order ng mga kurtina para sa kanyang kasintahan. Ito ang parehong kapitbahay na nagbigay kumpiyansa sa mga bata, isang Italianong lalaki na kilala nila bilang Danny. Ito ay si Danilo Restivo. Lumipat si Restivo sa Britanya noong May 2002 at nanirahan kasama ang isang Italianang babae na nagngangalang Fiona Mosenjo na nakilala niya online. Ang kanilang bahay ay direktang tapat ng bahay ni Heather. Agad na kinausap ng pulisya si Danilo pagdating nila sa pinangyarihan ng insidente. At agad niyang ipinaalam sa kanila na mayroon siyang alibi para sa buong umaga. Sinabi niyang sumakay siya ng bus patungo sa isang computer center kung saan siya nag-aaral. Sinuri ng pulisya ang kanyang ticket sa bus at ang registration log sa center. At ang kanyang mga pahayag ay ganap na napatunayan. Gayunpaman nang bisitahin ng isang opisyal ang bahay ni Danilo pagkalipas ng 5 araw upang mangolekta ng mga sample ng DNA at humiling na makita ang sapatos na suot niya noong araw ng insidente. At ubili niyang dinala ang detective sa banyo kung saan ang kanyang sneakers ay nakababad sa isang balde ng bleach. Pinaliwanag niya na nilinis niya ang mga ito. Ito ay nagdulot ng hinala sa detective na kinumpis ka naman ng mga sapatos. Gayunpaman ang sneakers ay hindi tumugma sa mga bakas ng paa na nakita sa bahay ni Heather. Sa kabila ng kawalan ng direktang ebidensya, may dahilan ng pulisya upang maghinala kay Danilo dahil sa kanyang kahinahinalang pag-uugali tungkol sa paglilinis ng kanyang sneakers. Nagpasya silang suriin ang kanyang pangalan sa isang database at ito ay gumawa ng isang nakakagulat na pagtuklas. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang pangalan ni Danilo ay naiugnay sa isang investigasyon. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, nasangkot siya sa pagkawala ng isang batang Italianang babae na nagngangalang Elisa Claps. Muling sinuri ng mga investigador ang kanyang alibi para sa kasong iyon at natagpuang hindi ito kasing maaasahan gaya ng unang tingin. Ang oras ng kanyang pagpaparehistro sa logbook ng computer center ay binago mula 10:28 hanggang 9:28. At ito ay ginawa ng medyo padalos-dalos. Bagamat mayroon siyang ticket sa bus na may tinukoy na oras ng paglalakbay, walang pipigil sa kanya na bumaba sa susunod na hintuan at bumalik sa bahay ni Heather. Bukod dito, nakuna ng mga surveillance camera ang isang lalaking kahawig niya na tumatawid sa kalsada malapit sa bahay ni Heather noong 9:24.
Sa kasamaang palad, mahina ang kalidad ng video at hindi nagbibigay ng tumpak na pagkakakilanlan ng lalaki. Gayunpaman sa ikalawang pagkakataon sa kanyang buhay, si Danilo ang naging pangunahing suspect sa isang kaso. Ngunit muli, ang lahat ng ebidensya laban sa kanya ay circumstantial. Nakipag-ugnayan ng mga detective sa pulisya ng Potenza kung saan ipinaalam sa kanila ang tungkol sa kakaibang kagustuhan ni Danilo sa paggupit ng mga hibla ng buhok mula sa mga hindi kilalang babae. Ang impormasyong ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng mga investigador sa kanyang pagkakasangkot sa insidente. Noong April 2004, sinimula ng pulisya ang pagsubaybay kay Danilo ang tungkol sa isa pang kahinahinalang ugali niya. Gustong bisitahin ni Restivo ang isang liblib na parke sa Troop malapit sa Bournemouth, kung saan dito ay nagtatago siya sa likod ng mga bushes at pinagmamasdan ng mga babae na nagja-jogging o naglalakad ng kanilang mga aso. Noong May 12, sa kabila ng halos tag-init na panahon, naroon siya sa isang parke na nakasuot ng 2 set ng damit, kabilang ang waterproof na pantalon, guantes, shades at isang hooded sweatshirt na tumatakip sa kanyang muka. Ang kanyang pag-uugali ay labis na kahinahinala kaya natakot ang pulisya na hindi nila mapipigilan ng isa pang pagpaslang. Upang maiwasan ang pagbubunyag ng pagsubaybay, ilang mga nakauniformeng opisyal ang lumapit sa kanya na nagpapanggap na nag-iimbestiga ng mga nakawan ng kotse sa parke at humiling na suriin ang kanyang mga gamit. Natagpuan ng pulisya ang tinawag nilang kit na Restivo, kabilang ang ski mask, panggupit, guantes, wet wipes, garbage bags, at isang malaking matulis na bagay. Nanatiling kalmado si Restivo at sinabing natagpuan niya ang matulis na bagay sa damuhan at kinuha ito upang maiwasan ng mga bata na masaktan. Nang tanungin kung ano ang ginagawa niya sa parke, sinabi niyang nangungulekta siya ng mga insekto para sa kanyang alagang butiki. Kahit ang pulisya ay kinalangang aminin na ito ay isang makatwirang paliwanag kung bakit siya nagtatago sa mga bushes ng parke. At muli walang konkretong ebidensya ang mga detective upang harapin si Danilo. Nagdesisyon silang baguhin ang taktika at humingi ng tulong sa publiko. Gustong hanapin ng mga investigador ang may-ari ng mga hibla ng buhok na natagpuan sa kamay ni Heather. Nakipag-ugnayan sila sa media sa Britanya at Italia at nakatanggap ng maraming tawag mula sa mga batang babae na nag-ulat na ginumpitan sila ng kanilang buhok sa mga insidente sa mga pampublikong transportasyon. Partikular sa Britanya mula noong 2002 nang lumipat si Restivo sa Bournemouth. Nagbigay ng mga sample ng DNA ang lahat ng mga batang babae. Ngunit walang tumugma sa hibla ng buhok na nakita sa pinangyarihan ng insidente. Sa loob ng ilang panahon natigil ang investigasyon hanggang sa dumating ang 2007. Nang muling suriin ang hibla ng buhok gamit ang isang bagong teknolohiya na maaring matukoy kung saan nakatira ang may-ari ng buhok. Ipinahayag na ang buhok ay pag-aari ng isang batang babae na nakatira sa UK. Ngunit bumisita siya sa Valencia, Spain 2 buwan bago sa pilitang gupitin ng kanyang buhok at ilang linggo pagkatapos ito ay napunta siya sa Tampa, Florida. Ang pulisya na inspirasyon ang gayong detalyadong impormasyon ay muling nakipag-ugnayan sa publiko ngunit walang tagumpay. Posible na hindi lamang sinusundan ng batang babae ang balita. Ngunit natatakot ang pulisya na maaaring naging biktima siya ng nakaraang krimen ng suspect. Sa kabila ng unang pagkabigo na ito, kalaunan ay gumanap ang signs ng isang malaking papel sa kaso. Noong 2009, muling sinuri ng mga forensic expert ang berdeng towel mula sa bahay ni Heather dahil ang teknolohiya ay lubhang umunlad. At umaasa sila makatuklas ng bagong bagay sa pagkakataong ito. Nagawa ng mga eksperto na paghiwalayin ang pulang likido ni Heather mula sa pawis at mga particle ng balat ng ibang tao. Ngunit hindi matiyak ng 100% na ito ang DNA ni Danilo Restivo. Sinabi ng isang eksperto na mayroon lamang 1 sa 57,000 na pagkakataon na ito ay pag-aari ng ibang tao. Ngunit parehong taon sinuri ang sneakers ni Restivo gamit ang mga modernong mga pamamaraan at tatagpuan ang mga bakas ng pulang likido sa mga insole. Ipinahihiwatig nito na may pulang likido sa medyas ni Restivo nang isuot niya ang sapatos, na nagpapatunay sa teorya ng detective na ang salarin ay nagdala ng kapalit na sapatos. Sa kasamaang palad, ginawang imposible ng bleach na ginamit ang pagsusuri ng DNA na muling pumipigil sa mga direktang ugnayan sa pagitan ni Danilo at sa pagkasawi ni Heather. Alam ni Restivo kung anong ebidensya ang maaari niyang maiwan, kaya nag-ingat siya sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang damit, pagsusuot ng guantes at paggamit ng bleach upang alisin ang mga mansya ng ebidensya.
Alam niya ang mga bagay na maaring mag-ugnay sa kanya sa pinangyarihan ng insidente at ginawa ang lahat upang hadlangan iyon. Handa siya, may plano at kumilos ng naaayon. Sa kabutihang palad, magagawa ng pulisya na akusahan si Restivo sa pagpaslang kay Heather. Ngunit hindi bago matuklasan ng isang nakakilabot na bagay sa Italia. Noong March 17, 2010, may hindi inaasahang nangyari. Sa Potenza, kinukumpuni ng mga manggagawa ang lokal na simbahan kung saan nawala si Elisa ilang taon na ang nakalipas. Pumanaw na ang pari 2 taon bago nito at hindi na nakasara ang pinto ng attic. 2 manggagawa ang umakyat sa taas at hinahanap ng isa sa kanila ang sira sa bubong na tinitingnan ng kanyang daan gamit ang isang flashlight. Noon niya napansin ang isang bagay na nakahiga sa sulok ng silid. Nakatago sa likod ng mga debris ng konstruksyon. Sa kanyang pagkasindak, natanto niyang nakatingin siya sa isang labi. Kinilala ang batang babae sa pamamagitan ng kanyang sapatos, salamin at relo na natagpuan sa kanya. Natuklasan si Elisa Claps sa mismong simbahan kung saan siya nawala. 17 years na ang nakalipas. Gaya ng kalaunan ay tinukoy ng forensic examiner na sawi siya noong araw ng kanyang pagkawala at ang kanyang labi ay kinalatkad at itinago. Natagpuan ang mga senyales ng karahasan sa kanyang labi. Gayunpaman, ang pinaka-nakakahamak na mga piraso ng ebidensya ay ang iba't ibang hibla ng buhok na nakita sa kanyang mga kamay at marami pa malapit sa labi. Isang sample ng dayuhang DNA ang nakita sa labi ng batang babae ang ipinadala para sa pagsusuri kay Profesor Vincenzo Pascali sa Roma. Gayunpaman, mayroon siyang koneksyon sa simbahan kung saan naganap ang insidente at isinagawa ang investigasyon ng medyo nakakaduda. Sinabi niya na ang DNA ay hindi tugma kay Danilo Restivo, ngunit na magpa siyang investigador na dobleng suriin ang konklusyong ito at ipinadala ang sample ng DNA sa ibang laboratorio. Tumugma ito sa DNA ni Restivo. Sinuspende ang propesor sa trabaho sa loob ng 18 months lamang at sa wakas ay naaresto si Restivo noong May 19, 2010. Noong June 30, 2011, pagkatapos ng 5 oras ng deliberasyon, naghatol ang hurado na si Danilo ay nagkasala sa pagpaslang kay Heather. Sinentensyahan siya ng habambuhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad ng parol. Gayunpaman, noong November 21, 2012, nanalo siya sa apela at pinago ng korte ang parusa para sa pagpaslang kay Heather na sinentensyahan siya ng minimum na 40 years na pagkabilanggo. Noong November 11, 2011, sa absensya, si Restivo ay sinentensyahan ng 30 years na pagkakabilanggo para sa pagpaslang naman kay Elisa Claps. Dahil sa maliwanag na hilig ni Restivo sa pagpaslang, itinuturing ng mga investigador na mahalagang tuklasin ang kanyang koneksyon sa iba pang hindi nalulutas na ginawa sa Britanya at Italia. Ang kanyang posibleng pagkakasangkot sa pagkasawi ng isang 27 years old na estudyante mula sa North Korea na nag-aaral ng Ingles sa Bournemouth ang itinuturing na pinakamalala. Noong July 12, 2002, 2 buwan bago ang pagkasawi ni Heather, ang batang babae na kilala bilang Jong Ok-shin or Oki ay naglalakad pa uwi matapos ang isang gabing kasama ang mga kaibigan. Literal siyang 3 bloke ang layo mula sa bahay ni Restivo nang atakihin siya ng isang hindi kilalang salarin at nagdulot ng kanyang pagkasawi. Nagawa ni Oki na labanan ang salarin sa pamamagitan ng pagsigaw at sinabi pa sa mga medikal na tauhan na ang umaatake ay nakasuot ng ski mask. Isang ibang lalaki ang nahatulan para sa krimeng ito pagkatapos ng 3 pagtatangka. Ngunit ang kanyang hatol ay batay lamang sa mga testimonya ng isang babaeng impormante na dati nang nagbigay ng mga maling pahayag at madalas na nasa estado ng pagkalasing. Ang kanyang salaysay ay puno ng mga contradiction at hindi malang niya binanggit ang ski mask ng pumaslang. Sinusuportahan ng teorya ng pagkakasangkot ni Restivo ang pisikal na pagkakahawig sa pagitan ng 2 batang babae. Bukod dito, ang katotohanan na ang insidente ay nangyari noong ika-12 ng buwan tulad ng mga pagpaslang kay Elisa at Heather at maging ang pagpisita ni Restivo sa parke kung saan natagpuan ang kanyang murder kit ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng petsyang ito sa kanya. Ang mga atake sa labi ni Oki ay tumutugma sa haba ng matulis na bagay na nakita kay Danilo sa parke. Bukod dito ay iba't ibang hibla ng buhok ang nakita sa bangketa malapit kay Oki. Bagamat may kalapit na hair salon na nagpahirap sa pagtukoy sa kanilang pinagmulan ng tiyak. Sa legal na pananaw, ang kaso ni Oki ay tinuturing na sarado. Opisyal na kinasuhan si Danilo Restivo ng 2 pagpaslang. Gayunpaman, kumpiyansa mga investigador na mayroong higit pang mga biktima. Habang maingat na itinago ang labi ni Elisa, walang awa na ipinakita si Heather sa kanyang sariling mga anak upang matagpuan.
Pinatutunayan ng kwentong ito na ang pagpaslang ay maaring magdulot ng matinding pagkalulong, isang uri ng kasamaan na kapag nasimulan ay tila hinahanap-hanap ng isang tao. Sa halip ng pagsisiha ng karahasan ay nagiging tila normal at paulit-ulit na ginagawa upang makamit muli ang damdaming dala ng unang krimen, ang kapangyarihan, kontrol o pansamantalang kasiyahan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!